For today's video, gagawa tayo ng pandesal. Meron tayong 2 cup na flour. So, lagyan na natin sa ating lalagyan. Maglagay tayo ng 2 kutsarang asukal. At maglagay na rin natin ng konting asin. Ilagay natin yung dry yeast. Ayan. Maglagay tayo ng tubig na 1 cup din na tubig. Maglagay tayo ng 3 kutsarang oil. Wala kasi akong panukatan, kaya kutsara lang ginamit ko dyan, guys. So, hahaluin na natin yung ating flour para mag-mix lahat ang mga dry ingredients natin. Ayan. Sige, ano lang, kutsara lang ginamit ko, guys, kasi yan yung pagmamasa ko na hindi mo kailangan masahin ng gusto para makagawa ka ng pandesal. So, ito na. Tapos na ako magmasa. I-rest ko lang siya ng 1 hour. Tapos, ito na. Umalsa na siya ng doble. So, ilalagay na natin dyan sa ating, at dyan tayo mag-slice it. Hatiin natin yung ating dough. Diba? Malaki na siya. Ayan. Ito yung una. Unang kalahati. Bibilogin natin. I-roll natin. Papantayin natin ang kanyang haba at kanyang laki, yung katamtaman lang. At pagkatapos niyan ay hihiwain na natin siya. Yan, hiwain na natin ang ating pandesal. So guys, ang ginamit ko pala na flour ay yung yung all-purpose na flour. Yun ang ginamit ko. Kahit anong pwedeng flour ang gagamitin nyo, guys, nasa sa inyo pa rin kung anong gusto nyo. Ayan, nakahiwa po ako ng 6 na slice. So, na natin sa breadcrumbs natin. So, pasensya na kayo, guys, sa aking breadcrumbs kasi ako lang gumawa niya ng breadcrumbs ko, kaya medyo malalaki. Hindi siya as in mapino. Pero okay na rin kahit papaano. Kasi biskwit yan na dinurog ko. Yung matsot kung tawagin dito. Yan yung tirang biskwit namin noon. So itong isa, pangit yung kanyang itsura. Kaya inulit ko, niroll ko ulit siya. Tapos bawasan ng konti para magmatch doon sa mga kasamahan niya. So nilalagay na yan natin doon sa ating sa ating tray. So, hindi nyo nakita kung saan yung tray na nilagay. Sa katabi kasi maliit lang kasi yung space ng aking pwesto. So, ito naman yung pangalawa. So, i-roll lang din natin. Ganon din ang proseso ng katulad ng unang ginawa ko. Parehas lang din ang kanyang laki. Ayan. Tapos, hiwain na rin natin yan ng 6 din. Oh, 7 pala ang dyan. Inabot ng 7. Yung isa pala yung 6 kanina. So, yan na pinapagulong na natin doon sa ating breadcrumbs. So, nakagawa tayo dyan ng 13 pieces na pandesal. Sa 2 cup natin na flour, nakagawa tayo ng 13 pieces na pandesal. So, malaking bagay talaga kapag kayo ay marunong gumawa ng tinapay. Hindi nyo na kailangan bumili pa sa tindahan para makakain lang ng pandesal or tinapay. Kung kayo mismo ang gagawa, napakaganda, nakakatipid kayo, guys. Ito na, guys, nilagay na natin dyan. Paalsahin pa natin dyan kasi para lumaki pa ng konti. Mga 5 minutes lang siya nakaandon. Tapos, isasalang na rin natin dyan sa loob ng ating oven. So, ang pagsalang ko dyan, guys, so, bali 120 lang yung kanyang init. Ayan na, guys, luto na siya, pero kulang pa rin yan. Kasi maputla pa. So, isasalang pa rin natin ulit ng 2 minutes to. Ito na, guys, yung kanyang finished product.
naka-brown na siya. Tapos titikman na natin siya, mainit-init pa. Napakalambot ng kanyang texture ng ating pandesal. So gagamit tayo ng butter. Yan ang ipapalaman natin sa ating tinapay. So masarap siya pang almusal with coffee. So napakalambot ng aking tinapay. Tingnan nyo naman guys, oh. Ang sarap-sarap. Ang yummy. O diba? Thank you for watching guys. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood sa aking mga video. Mariam21 Vlog. Ayan oh. Nag-slice ako ng isa kasi